Ngiwi, 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 ngiwi. ngiwi. Talagang hindi ka Ay, bro. Hirap na hirap ka eh. Pa-trending nyo yan, O, synchronize ha. Left muna and then right. Left, Okay, okay. 1, 2, 3. Ngiwi, 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 ngiwi. Ay, Kailangan nako. pa-trending natin yun. At saka Ah. isa pa na bangag, 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 bangag. bangag. Bangag, bangag, bangag. Bangag, bangag, bangag. Ayan, inubukan na. Kailangan. Ayun, hello. Kamusta? Live na tayo. Harlika ha? Meron po kami naisip na plano. Kasi hindi na namin makita-kita si Duterte. Kaya may plano na kami. Sigurado na magkikita kami dating. Sabihin na plano Ewan ko natin. ba, ipakamam niya, magsumbong sila. Pwede ba, kunwari ha? Kunwari wala kayo. Dahil ito naman eh, wala lang naman. Kunyari tayo lang Oo, nag-uusap. nagkaano lang tayo, unearthing of, ano yung tawag doon? Nagpapalubag-loob lang sa sama ng loob. Hindi pa natin nakikita si Tatay Digong, no? Eh, magdadalawang linggo na ako dito, hindi pa natin nakikita. So magpapakontempt na lang. Magpapahuli na lang po kami. Para makapasok kami. Kaya lang, andun ako doon sa aking among yun. Sasabihin, ba't kayo nandito? Iiwan kami sa loob ng kulungan. Hindi ko kami iiwan dito. So, pinag-usapan namin, mga palangga ni Smokes. Actually, bago kayo paano kaya na Wala tayo? na talaga. Gagawa na lang tayo ng eksena. Oo, kaya lang, baka sabihin ng mga boys, akala nyo sa amin, huwad committee? Ang cheap naman ako tingin sa amin. Akala nyo, foreign version kami ng huwad committee? Oo, hindi kami tatanggapin. Oo nga. Sabi ni Raster nagre-request. Ngiwi. 1, 2, 3. Ngiwi, 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 ngiwi. Talagang hindi ka na bro. Hirap na hirap ka eh. Pa-trending nyo yan. O, synchronize ha. Left muna and then right. Left, Okay, okay. 1, 2, 3. Ngiwi, ngiwi, ngiwi. Ay, Kailangan nako. pa-trending natin yun. At saka isa pa na bangag, 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 bangag. bangag. Bangag, 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 bangag. Ayan, inubukan na. Kailangan makilala. Inakarma na tayo. Makilala ang pangatlong people para sa bangag, bangag, bangag. Ngiwi, ngiwi, ngiwi. Lala, nababalo ko na ako dito. Inaano ka ni Bangag. Oo nga. Kinukulam. Kinukulam na tayo. Ayun. Butod. Habang kinukulam si Spokes. Nako, pareho tayong kinukulam. Ngayon. Oo nga, dapat natin yung briefing ni Inday Sara kanina. Ako nahabag ako doon, no? Kasi parang nag-open up siya sa publiko na bagamat mas malungkot itong pangyayari na pag-aresto kay Tatay Digong, eh, isang naging mabuting resulta ay nagkaroon siya ng relasyon sa kanyang kapatid na babae na si Veronica. Ibig sabihin, inaamin niya na bago napadala sa Hague, eh wala silang relasyon ni Veronica. Hindi ganun kaano. Oo, talagang sinabi niya talaga, finally, I have a relationship with my sister, no? So ako naman, talagang maybe God works in miraculous ways, mysterious ways. No? Na, sabi niya, hindi po pwede na hindi kayo buong bilang pamilya, ano, at kinailangan na magkaroon ng ganitong mangyari para magkaroon ka ng relasyon sa mga kapatid mo, no? At mukhang ang sabi nga nila ni Kitty naman kanina, eh, nagkakaisa na yung buong pamilya. Alam natin, alam mo naman, ito, Tatay Digong kasi, ang dami naman kasing loves of his life, no? Eh, ngayon, all the loves of his life ay nagkakaisa na ngayon, no? So wala nang hidwaan sa kanila, nagkakaisa sa suporta kay Tatay Digong. So sa akin, you know, hindi naman dapat sinabi na ni BP Sara yun, pero nakikita mo na totoong-totoo si Inday Sara, no, na talagang inamin niya na before itong trahedyang ito, eh meron talaga silang distance ni PRD. Yeah. Kasi nagkaroon siya ng moment with PRD namin. Ako miski nagtatrabaho na ako spokesperson, hindi ko naman alam talaga kung anong anyo na kanilang relasyon. Pero nanggaling na mismo kay Inday Sara. No? Hindi lang siya nagkaroon ng relasyon kay Veronica, nagkaroon din siya talagang mabuting relasyon sa tatay niya. No? Na hindi niya ever na-experience bago itong pangyayari ito. So kung siguro may magandang naidulot nga yung pag-kidnap kay PRD ng mga Bangag, eh, eto yung naging closer sila. At not only that, yung mga Filipinos all over the world nag-gain ng friends, di ba? Yung community laging naging stronger, yung mga sama, nakikita mo naman
kanina doon. Sa relation ng magkapatid, alam mo, mararamdaman mo kasi talagang up close kami ni Spokes, ano? Yung talagang yung sister bonding, ang sweet nga eh. 'Di ba? Ang sweet nilang dalawa na parang talagang talagang silang mag-ate, pero yun nga lang nagkaroon sila ngayon ng chance na talagang malapit sa isa't isa at yun ang pinaka maganda, Spokes. Kasi naman si Inday Sara lumaki 2 barako, no? Yun nga. Siguro nakipag-upakan pa siya doon sa dalawa niyang lalaking mga barako, no? Finally, meron siyang babaeng kapatid na pwede rin niya api-apihin. Sabi nga niya, may papagalitan na siyang may papagalitan na akong sister. Dati, nakipag-upakan siya sa mga barako niya mga kapatid. Siguro, baka. Ngayon, meron siya papagalitan ng baby sister. Hindi kasi yung panahon namin, ganun talaga eh. Pagsuntukan sa mga kapatid. Makipag-away. O kasi yung mga malalaki dito. Hi, Gracia, ha? Yung mga upak mo sa akin, ha? Huwag mo kakalimutan yan. Kapatid ko po si Gracia. I love you, sister. Inupakan ka ba nun? Ay, ko pala, inupakan yan. Kasi yun naman, siya na lang naging babae kasi namatay pa nga rin. So siya lang na naging kaisa-isang babae, 5 kaming barako. Siyempre, ibang klase yun. Bagamat mahal naman namin siya talaga. Ganun naman yung panahon natin. So I'm sure ganun din yung 2 lalaking barako si Inday Sara dahil siya the only sister, no? Pero kaya naman, astig yun. Walang choice si Inday Sara kundi maging astig kasi nga kasama niya, bumbuhay niya, 2 barako, no? So ngayon, sweet na sweet sila na kanyang little sister. Little sister, oo. At pareho silang maalindog. Maalindog. At pareho sila talagang wow. Wow, at saka strong personalities talaga. Strong personality. Nga. Pero Spokes, eto na nga, diba nandoon tayong dalawa. So na-witness natin kung ano yung mga, mga questions doon. So recently may nagtag sa akin, itong radio, may nagsend sa akin na ang sinasabi doon, may tinanong ko kasi si Inday Sara, gusto ko lang linawin. Narinig mo yan? Sabi ko, Inday Sara, sinisi ka ba? Sabi ko, muli. Sabi ko nga, muli eh. Kasi syempre, yung nangyari na nagpabudol siya kay Bangag, pareho tayo. So ang question ko doon, Spokes, so matatandaan mo, sabi ko, VP Sara, sinisi ka ba ni PRRD na yung reason kung bakit nandoon siya sa loob ngayon dahil sa'yo, yun ang minimin ko is nakipag-tandem siya kay Bangag. Sinasabi naman ng Bombo Radyo, kayo Bombo Radyo, kaya kayo namumura ng Jutang Jinina. Kasi nagdanakaw na nga lang kayo ng clips, nagsisinungaling pa kayo. Ang sinasabi nyo na pinahiya ni Inday Sara o napahiya ang vlogger. Saan napahiya doon? Wala pong pahiya. Ang sabi talaga niya, ay wala namang gano'n, wala namang pagsisisi. Yes. In fact, sinasabi niya, make your own history. Yeah. Ako naman, dahil ako'y dalawa, alam ko ayaw na ayaw ni PRRD na makipag-partner siya, tandem kay Marcos Jr., no? Pero ano magagawa niya? Talaga namang abogada yung kanyang anak, no? At saka astig din, no? Pag hindi pumayag yung isa, hindi niya mapipilit, no? So, talaga naman pong wala namang mali siya doon sa sagot ni Inday Sara. At saka sa tanong. At saka sa tanong. Bombo Radyo Coronadal. Panoorin, tila pinahiya ni VP Sara Duterte ang isang vlogger sa maling impormasyon na nakalap niya na siya ang sinisisi ng ama. Kaya ito nakulong. Wala pong ganon. Walang ganon. Ang tanong is, hindi ka ba sinisisi? Hindi ka ba sinisi ni PRRD? Na ganitong estado ngayon kasi nga dahil nakipag-tandem ka. Kay Bangag. So hindi po sabi ka na ikaw talaga ang dahilan. Kaya ganito nangyari. Ang tanong is, sinisi ka ba? Kumbaga, no? So hindi po ganon ang konteksto. Nandun po ako, katabi ko si Mahardika. In fact, magkatabi kami habang nagre-live kami at nagtatanong siya ng tanong, no? So wala naman pong ganon. Alam mo, pero patawarin mo na ang RMN na Coronadal. Lala ko yung mga yan. Yung Maguindanao Massacre, kakampi sa amin yan dahil yung pag-cover namin dun sa pagpatay ng 58 victims sa Maguindanao Massacre victims. No? So tingin ko, dahil nga wala silang reporter dito, baka mamaya nakuha lang nila sa secondary source at di napanood yung buong clip. So next time po, panuorin na lang natin yung buong clip. Wag ganon, media. At saka sisingilin ko kayo, Bombo Radyo Coronadal, ng aking PR fee dahil talaga pinapakupa ko ang buwisit sa inyo ni Mahardika. No, kasi kung nakita nyo naman, nakipag-friendship naman ako sa mga mainstream media dahil di naman, ako naman kasi hindi ko talaga sila ituturing na kaaway personally. Yun nga lang, kapag may mga mali sila, talagang dapat nating boljakin.
nakita niyo naman si Maris Maris, Umali. oo. Actually, meron pa tayong mga i-review doon na pero wag lang ngayon, kasi we have to verify. And, okay, sinasabi ko, BFF na kami ni Marisa, wag tayong mga away or something. Candidly yun eh. I mean, yung iba kasi binibigyan ng twist. I was joking sa harap ng mga na talaga kami BFF na literal. Hindi ka kami nagde-text, hindi kami nag-uusap or something. Kaya lang yun yung initial reaction ko dahil nga gusto nating pahupain yung tension both parties. Kasi kung makikita mo yung spokes, di ba, yung iba nagagalit. Kinukuyog si Maris Umali. Kinukuyog siya talaga. Alam mo talagang si Maharlika gusto lang talagang kainisan ng taong bayan ang mainstream media. Totoo yun. Ginatungan pa niya, no? Pero hindi, nahon tayo. And kung for views lang tayo, my God, pwede tayong gumawa, ako personally, no? Kaya kong gumawa ng mga eksena doon. Pero hindi naman yun yung mission natin. Para kay PRRD. So again, Bombo Radio, dahil pinakiusap kayo ni Smokes Roque, hindi ko na kayo i-jujutang ginin. Wag na. Tsaka Bombo Radio Coronadal yan. Hindi yan national. Hindi ba yan? Pero kanila din yan, di ba? Kanila rin, pero maliit na operasyon kung ikukumpara mo sa mas malakihan. Pero supported talaga ni PRRD ang Bombo Radio. Sige, patawad na lang. Kasi baguhin nyo na lang yan. Network yan. Lang paki-edit lang yung sinabi nyo kasi hindi ganun ang nangyari. Hindi ganun ang nangyari. Tanong is, hindi ka ba sinisi? Hindi niya sinabi na ikaw talaga ang dahilan. No? Diba? Dapat ang ko, VP Sara, kasi ikaw talaga yung dahilan. Kaya ganun. Hindi naman ganyan. So anyway, balik tayo, Spokes, no, sa mga pinag-usapan natin na kanina na mga nakakahabag na mga kwento ni Inday Sara. Ano yung ano sa'yo doon, tumatak sa mga sagot ni Inday? Yung pag-aamin niya na bago itong trahedyang to, wala siyang relasyon kay Veronica. So talagang to me, akala ko naman dahil kahit paano, kahit ibang nanay, no, meron talaga silang relasyon. No? Pero mukhang ang pagdinikusan lang sa kanya is until nangyari ito, wala silang relasyon. At nagkaroon lang talaga ng baby sister nung nangyari ito at kailangan nilang magkaisa para sa kanyang ama. So sa akin, yung the fact that she opened up to the public tungkol dyan, yun yung touching Para kasing tinuring na niya yung bahagi na ng pamilya niya. At sabi kasi ko very personal yun. Very personal na yan. No? Kaya sabi ko, dapat talagang maging presidente ito. Kasi yung presidente ngayon, wala namang ginawa, kundi ngiwi. Oh, yeah. Pa-trending na yan. And also, alam mo, natuwa ako doon, yung unang salvo pa lang ng mga tanungan, no? Yung tungkol kay, yung sabi niya, tanong natin kung ano yung nag-transpire sa loob. Sabi niya, ito lang yung sabi yung niya? Boyfriend. Ito, tinatanong tungkol sa boyfriend niya. Tinatanong na alam mo, si Inday Sara, very candid talaga. Remember yung isang visit naman niya, ano pinag-usapan niyo doon? Mga girlfriend. Ngayon naman, boyfriend ni Kitty. Which is, alam mo yun, nakakatawa. Tapos medyo nag-blush talaga si Kitty. Siguro na nagulat bata. Kasi naman sa ganda naman niya, talaga naman magiging protective father ako kung ako tatay ni Kitty. Huwag kayong magkakamali. So, yun. At talagang at least araw-araw, and every time na magpunta si Vice President doon, talagang hindi niya nakakalimutan na mag-spend ng time sa mga Filipino na bumibisita doon. Yun ang pinakamaganda sa kanya. Talagang kahit na nagmamadali na siya, may meeting na pansin mo kanina. May meeting siya ng 4:30. 5 na yun Pinagbigyan pa talaga niya. So, ano yung tinanong mo kanina na wala ako sa May tinanong ka kanina sa kanya. Sa amin na muna yun. Tsaka na tayo magkakaroon ng public yun. Ang public yun during the live. Yung dalawang lalaki, bibisita. Kasi, sabi ko, yung dalawang babae nagpapalitan. So, ang sabi naman ni Kitty, magre-reviewhan. Kasi hindi po pwede na narito si Presidente sa dahig na walang next of kin, no? At dahil nga single ngayon ang ating presidente, no? Dahil single, dissolving marriage niya kay Ma'am Elizabeth at wala naman siya ibang pinakasalan. Ang talagang next of kin niya ay mga anak. Mga anak, no?
Bagamat dito naman sa Netherlands, nire-recognize din yung domestic partnership, no? Pero importante na hindi magkakaroon ng pagkakataon na walang anak kasama dito si PRRD. At so dapat may isa sa kanya. Nandiyan si Veronica ngayon, pwede na siyang bumalik at makipag-upakan naman dyan sa mga walang yung mga congressman na yan, no? Na nais siyang i-impeach, no? Yeah. So, kaya nga sabi ko, alam mo ma'am, nung usap kami after a while, talaga ayaw makadagdag sa iyong mga problema dahil alam ko, dumaan ako sa mga pagsubok, pero yung mga pagsubok ko baliwala sa pagsubok mo. Mantakin mo, merong impeachment, merong disbarment na apat-apat, merong incitement to sedition, no? Pati yung asawa niya kakasuhan, yung kapatid niya kakasuhan, at ngayon yung tatay niya nasa kulungan. Na ang dami-dami niyang ayusin bago pa umalis dahil siya talaga ang inaasahan ni PRRD na mag-ayos ng kanyang buhay, no? In fact, ang sinasabi niya, habang nandyan si Inday Sara ang bahala sa akin. So, ganoon talaga yung matinding tiwala ni PRD kay Inday Sara. Sabi ko, I cannot put myself in your shoes. Masyadong dami mo ng responsibilidad. Alam mo, lumiti na lang siya. O nga, madami, pero alam mo, kakayanin. Although tayong dalawa, pinagdadaanan din sa kamay ng mga bangag, so mas matindi yung kay Inday. Kasi talagang wow. Impeachment, 4 na criminal cases, kaso sa kapatid, kaso sa asawa. Kasi, gusto talaga nila i-eliminate ang mga Duterte. Hindi sila titigil. Titigilan mga kababayan. Kaya hindi rin tayo tumigil dapat. Kaya ako, inaasahan ko talagang tuloy-tuloy silang pupulbusin din ako. No? Pero it is my honor na kasama ako Duterte. At talagang hindi po ako bibitiw. Ngayon pa ba ako bibitiw? Alam ko naman kung anong katotohanan. No? So it is an honor. So kahit ano bang gawin nila, I make no regrets. I have no regrets na ganito po kung Duterte dahil ako sigurado mas malaking kabutihan ang ginawa at ni Duterte sa Pilipinas administrasyon ngayon. Yeah, kaya talagang dapat hindi rin tayo tumigil, no, sa pag-support talaga sa pamilyang Duterte. So, ayun lang, yung mga questions kanina, it's more on talaga, no, yung very honest yung mga sagot ni Inday Sara. At syempre, hope pa rin natin, no, wish natin na mapauwi na nga yung Pangulong Duterte. So, Kaon pa Presidente Duterte kaysa sa atin. Tati, hindi ko kami iwan dito. Pumasok kami rito para kasama ka, iwan mo kami. Alam mo, actually kanina nung nandoon ako, Spokes, iniisip ko talaga, sabi ko, what if kaya akong mag-break ako ng something dito? Para na makapasok, makulog na sa loob. As long as doon ako ikukulong sa loob. Paano pala ako? Hindi ka doon ilibig. Yun na nga ang problema. Kasi Hilton of Prisons yun Paano kung hindi ka mag-qualify doon? Ayun na nga. Kaya sabi ko, what if kaya mag-break ako ng something dito dyan, pupunta ako or whatsoever, para lang magpakulong ako. Yan, tama ka. But for sure, hindi naman ako ikukulong doon. Kaya change. Oo nga, anyway, hindi na. Mahal ka namin, antayin ka na namin lumabas. Hindi ka kami papasok dyan. Hindi na kami papasok dyan. Pero di ba naisip mo ba? marami doon kanina. Kasi nakakawa, wala ko usap din si Presidente Duterte. Alam mo naman mga nakakulong doon, mga ibang lahi, mga Africans. Sabihin sabi nito. Sagutin ko kaya sa Bisaya yan. Oo. So yun yung mga tinitingnan natin, but imposible yan. Pero ngayon, ang support lang talaga natin, wag tayong tumigil sa pag-protest, peaceful protest. Kasi talagang uubusin tayo. Not lang kami. Kayo lahat ng mga kritiko. Kaya talagang dapat tuloy-tuloy nating paninindigan. Di ba, Spokes? So kanina, I think your interview or sa iyong vlog, may binabanggit ka, pwede talagang managot itong mga maestrado dito sa ICC. Kasi nga, ang sabi ko, ang krimen na nagawa nung kinidnap nila si Presidente, yan ang arbitrary detention. Bakit? Gawain ng taong gobyerno. Meron silang inaresto at pinagkait ng kalayaan. At ito ay walang legal na basihan, no? At lahat elementary yan, nandiyan, no? Sila yung mga police, tore, presidente, mga members, at sila yung nagdetina, no? Talagang hindi nila presidente sa airport, no? Dinala na sa Villamor. At syempre, ito ay walang legal na basihan kasi nga yung warrant of arrest, hindi pa naman humihingi ng pagtutulungan ang
ICC sa sabi ko, kung itong mga bagay-bagay na ito ay nailabas na sa mga mahistrado ng ICC at hindi pa rin magdeklara na walang jurisdiction, di kasama na sa kuntsabahan ng arbitrary detention ng mga mahistrado ng ICC. Yeah. Pero premature pa kasi ngayon, bibigyan pa ng sahain pa ng ebidensya na talagang illegal yung pag-aaresto. So kapag sila ay talagang sasabihin na main pa, wala kaming pakialam, malay namin kung paano siya na-aresto, ayun, magkakaroon silang pananagutan sang-ayon sa batas ng Pilipinas. Also for arbitrary detention kasi paghuli kay Presidente mismo, walang legal na basihan dahil hindi nga nasunod yung proseso na nakasaad mismo sa Rome na siyang bumuo at nagbigay ng kapangyarihan sa ICC para maglitis ng ganitong mga kaso. Yeah. Spokes, napag-usapan natin kanina, nandun tayo sa ICC na posible na mag-file ng motion to dismiss, di ba, ang ating kampo. So let's say for example, nag-file tayo today. Usually, mga ilang days ba yan magtatakbo yung passing motion? Walang time frames unlike sa ating hukuman na may within 90 days, no, kailangan ma-resolve ang mga pending resolutions. No? Dapat tayo magkatay ng confirmation hearing sa Setyembre. Yeah. Kasi yung argumento na walang jurisdiction ng hukuman dahil sa illegal yung pamamaraan ng pag-aresto at saka wala naman talagang jurisdiction dahil bumitiw na tayo at nagsimula ang preliminary investigation sa ikalawang taon. No? Sabi ng Rome Statute, sa loob ng dapat ng 1 taon lamang na magsisimula na yung preliminary investigation, otherwise wala ng jurisdiction. Dahil nga dito sa mga kadalahan na neto, dapat at the soonest time possible, ihain na yung motion to dismiss. Alam ko naman ang binibigyang prioridad ay yung provisional release. Pero in-explain ko nga kanina din kay VP na sa lahat ng kaso na dinig ng bibigyan ng provisional release sa mga akusado ng core crimes, yung crimes ng war crimes, crimes against humanity, genocide. No? Ang nabibigyan lang yung mga crimes against administration of justice, yung mga pananakot ng testigo, yun yung mga nabigay ng provisional release. No? So sa akin naman, dapat isabay na yung provisional release at saka yung motion to dismiss. Kasi lalo na yung issue, nagsimula sila ng preliminary investigation sa pangalawang taon, that's a legal issue. Wala na kailangang ebidensyang ipasok. Dahil yan ay alam ng hukuman kung ano nangyari. And that's a purely legal issue na pagkaroon ng dyan sa Burundi na nagpatuloy ang preliminary investigation dahil nagsimula ang preliminary investigation within the 1 year na matapos mag-withdraw. Ito, second year na eh. So sa isubmit na yung issue ng jurisdiction na sa ganun, makauwi na ng lalong mabilis na panahon ang presidente. Now, hindi po ito pwedeng akusahan ni Kaufman ako yung naghimasok kasi hindi nga ako abogado. So, pwede kung may karapatan akong magdakdak ng magdakdak. Lalo na, least counsel din naman ako eh. Diba? Pareho naman kami least counsel ng ICC. No? At sa akin lang, ako Pilipino, kaya alam ko ang ugali ni Presidente Duterte na talagang hindi po yan tatagal sa kulungan. Hindi siya may magkakasakit, kundi sa sama ng loob. Na talagang ayaw niya na husgahan siya ng dayuhan. Kaya sa lalong mabilis sa panahon, dapat iuwi na. Itaga niyo po yan sa bato. Kung may mangyari kay Presidente, hindi dahil sa sakit, dahil po sa sama ng loob, na yung pinakaayaw niya na huhusgahan ng mga dayuhan at siya lilitisin hindi sa Pilipinas. No? Mas gugustuhin po niya pumanaw na kaysa matuloy ang proseso niyan. Yan po talaga ang pagkakakilala ko. Kaya the soonest time possible na motion to dismiss, dapat gawin na yan. So speaking of pagkakilala mo kay Spokes, napag-usapan niyo bang dalawa itong sa ICC? Local? Yes. Yeah. In fact, nagsimula po yan 2018. Kasi nagsimula naman lahat ito. May isang Harvard professor na nagsulat na dapat malitis si President. Karoon na ng tinatawag na preliminary examination. Yung preliminary examination, hindi pa yan stage ng hukuman. Kasi prosecutor lang involved dyan. No? At ako nga spokesperson doon, sa nagtulong na maging miyembro tayo ng ICC, mukhang linalabag ng prosecutor yung dahilan kung bakit tayo pumayag na maging kasapi ng ICC. Pumayag lang naman tayo dahil kinakailangan court of last resort ang ICC. Kinakailangan pag hindi gumagana ang gobyerno, walang hukuman na gustong maglitis ng mga ganitong karumalduman na krimen, meron pa rin maglilitis. No? Pero nangyari nga doon, nagdeklara yung
prosecutor na magsisimula siya ng preliminary examination, hindi preliminary investigation po, no? Yan kahit anong ebidensya lang, yung mga ebidensya na binibigay ng CPP-NPA na ngayon nasa gitna, no, ng pagsulong ng demandang ito na chismis lang naman, tinatanggap niya ng prosecutor. Kahit mga chismis? Hindi kasi siya kabahagi ng court proceedings. Ang formal court proceedings, pagsisimula sa preliminary investigation, sabi nga ng hukuman sa Burundi, dapat magsimula within 1 year pagkatapos magbitiw, hindi 2 years. No? So, napag-uusapan namin yan. At ako nga ang inatasan niya. Pinadala niya ako sa New York para magbabala na bibitiw kami sa ICC kung kayo magpupursige. Dahil bukas ang mga hukuman namin at lahat ng gusto magdemanda, sa Pilipinas dapat magdemanda. At dahil wala yung aking babalang ganyan sa Assembly of State Parties ng New York, natuluyan na nga ang ating pagbibitiw. So ganyan pong kalapit ang relasyon ko kay Presidente Duterte pagdating sa ICC. Ako po ang pinaka matindi ang paglabi para maging miyembro ng ICC, pero ako rin ang nagsabi na bibitiw kami dahil linalabag nyo yung basihan kung bakit kami pumayag na magkaroon ng jurisdiction ng ICC, and that is nga only as a court of last resort at ang mga domestic courts dapat ang maglitis kapag kaya nila at bukas sila. Wow. Kaya talagang dapat nandoon ka, no? I hope talagang... Alam mo, ito naman kinasasama ng loob ko. Hindi kasi binibigyan ng pagkakataon ng Presidente Duterte na siyang magpasa kung dapat ba ako maging isang abogado. Kasi sa mulat-mula, ako lang nag-a-advise sa kanya sa ICC na dapat seryosohin natin ito. Lahat ng nakapaligid sa kanya, wala yan, hindi mangyayari yan. Bakit? Huwag kala yan. Si Marcos, ano yan? Wala, takot lang niya. Pati siya madidimanda siya. Ay, naku, may linya ako sa mga Marcos, ganyan-ganyan. Oo, may mga ganon. Mga ganyan. Talagang, ito, kauna-unahan ko nga aminin, nag-set up ng formal briefing sa ICC, pinakancel. Hindi ro kailangan. Gumawa ako ng communication plan as spokes, pinakancel. Hindi ro kailangan. O nasan tayo ngayon? So may mga ganon na pala. At yun nga, umamin naman yung isang mataas na opisyalis ni Presidente Duterte. Oo, may pagkamali. Dapat nakinig kami sa inyo. Siyempre, nasa